Wala namang masyadong disadvantage ang ganitong setup. Gusto mo na naming i-enjoy yung phase na kaming dalawa lang. Gusto kong ma-experience yung kung paano mag-alaga yung parents ko sa mga may anak na. Kaya lagi nilang sinasabi yun. Kasi nga, hindi sila financially stable when they had their kids. Diba? Ang pagkakaroon ng kids is hindi lang naman basta-basta. Sabi ko, pag makukuha to, propose na ako. Tapos by the next year, papakasalan ko na to. Hindi ko alam tong story na to, pero what a beautiful story naman. Wow. Iyak ako. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hi, chatters! Hello ka. Hi ako eh. Okay. Nag-aaway. Sorry. Hello, chatters! Welcome to episode 1, 2, 3, 4, 5? 5. 5. Yeah. Wow! Episode 5. Okay. Episode 5 and wala pa rin si C. Wala pa rin si C. Wala pa rin si C. Guest tayo ulit. Yes, kaya meron tayo ulit guest ngayon to replace, to temporarily replace C. And ngayon, C stands for couple. Nox. Oh. Yes, you heard it right, couple. Kasi we don't have just one guest, but 2 guests. Ayan. Padami na sila ng padami talaga. Okay, so they just got wed last December 2023, but they are in a relationship for 8 years na. Okay? And I think they are perfect for our topic today, which is Dink. I know, hindi kayo familiar sa Dink. Kasi ako din, hindi ako familiar, chatter, sa Dink. Parang recently lang tong setup na to na brought up. Okay, so ang Dink, this is dual income, no kids. Yan ang meaning ng Dink. And yan ang pag-uusapan natin for today's video. Okay. So chatters, please welcome Bea, my sister, and MC, my brother-in-law. Hi, Chalo. Hi sa inyong dalawa. Kamusta kayo? Okay naman. Hindi nakikita. Kamusta kayo? Nice meeting. Kamusta ang bagong kasal? Nawawala. Okay. Nawawala-wala siya. Nawawala-wala ang bagong kasal. Masaya. 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 Ano namang pagbabago dun sa relationship niyo from girlfriend into married? Really? Married. Parang wala pa namang major change na sa relationship namin. Siguro lang, financially. Ang pera niya. Ang pera niya, pera mo. Ang pera mo, pera mo. Well, ganoon talaga, di ba? Kasi sabi nga nila, mga babae daw ang magmamanage ng pera. Kaya kailangang ibigay lahat ng pera. MC, alam mo na. Pag kailangan mo ng budget, sabihin mo lang, maximum of 1,000 per day lang. Grabe baon. Sabi nga nila sa Pilipinas, ang 1,000 daily allowance lang daw yun ng buong pamilya. Kasya pa ba yun? Sino yan? Sino nagsabi niyan? Ipatawag niya dito. Kakausapin namin. Totoo nga na parang hindi naman nakakasya ang 1,000 pesos sa daily expenses ng family of 3 or 4, di ba? Totoo. Yes. Kinakaya. Saan na kayo base na dalawa? Sa Pasay po. Pasay City. Pero, siya po is nag-work sa Paranaque and ako po sa Pasig. Pero sabay kayo pumapat. Opo. Minsan. Minsan. Magkano yun, di ba? Magkasalungat. Ang Opo. ganon. Pa-north. From Pasay, pa-north. And then, pa-north pag Pasig, tama. And then, pa-south Pa-south pag Paranaque.
Parang gitna niyo yung Oo. Pasay. Okay. Edi grabe ang effort ni MC. Hindi. Or hindi ka Malayo. Yes po. Okay. So if you don't mind, ilang taon kayo nung nagpakasal kayo? 25. 26. 25 and 26. So okay naman na yun ng age na yun, no? See? Okay naman na yun. Ikaw nga, 33 ka na. Yun nga, gusto ko nga Pero i-confirm ito, kung pwede na ba yun. Kasi pwede dapat na yun. 30. Oo. Kasi Well, parang actually, feel ko there is no 30 right lang eh. age. There is no right age naman sa pagpapakasal as long as you are financially stable and capable. At saka syempre, mentally, physically stable and capable ka. Syempre, magpapakasal ka, di ba? At kung may papakasalan ka rin naman, hindi ka naman pwede magpakasal na wala kang papakasalan, di ba? Yes, you got it right. Okay. So, nasabi ko kanina sa aking intro na ang topic natin ngayon ay DINK, Dual Income, No Kids. So, gaano kayo ka-familiar dito sa topic na to? Actually, parang ngayon lang din namin siya nalaman na may ganun pala, dual income, no kids. DINK ang tawag. So, feeling ko naman na yun eh, yun na yun mismo from the name itself, dual income, no kids. No kids. Para, yun na rin yung explanation nun. So, At it will define your relationship or your status right now, tama? Kayong Yes. dalawa. Okay. So, itong status nyo na to, 8 years kayo. Matagal yun 8 years na in a relationship. And ilang months kayong wed? So, 4 months na kayong kasal. So, hindi ka naman pregnant ngayon. I just want to make sure ha. Because syempre ang topic natin. Tapos announcement pala niya to. Ano pala to? Baby reveal. okay Okay. pala to. So, hindi naman. Ano daw? Hindi. Ano daw yun? Hindi po ate. Takot Naging- ka ba? Hoy, may karapatan na sila. Huwag kang ano. Oo nga, kaya nga support Ikaw ako na eh. nangawalang karapatan talaga sa mundo. Huwag kang ano. Hindi, natanong ko yon because I just want to know if mutual ba itong usapan nyo na to na magkaroon kayo ng setup na DINK? Or parang yung mga circumstances lang sa buhay, parang busy kayo both, kaya ganito yung setup ninyo ngayon. Sino sasagot? Mutual. Mutual. Actually, mutual naman yung decision namin na hindi mo na mag-kids. Paano naging mutual? Parang ano yung mga factors na nag-influence sa inyo kung bakit ito yung decision ninyo? Siguro, we'll answer separately na lang. Sure. Sa Let's akin, make it one sooner. yung factor or yung naging reason kung bakit we decided na hindi mo na mag-kids. Siguro number 1 is gusto mo na naming i-enjoy yung phase na kaming dalawa lang muna. So, ayun nga, enjoy yung income namin as a married couple, and then yung time namin together siguro kasi syempre may mga bagay kaming ginagawa right now na hindi na siya pwedeng, hindi naman sa hindi pwede, pero parang mahirap na siyang gawin if we have kids. So, for example, yung hilig namin na magmotor, ganyan. So, anytime, pwede siyang mag-aya na, tara, punta tayong ganito, ganyan. Syempre, pagka meron na kaming kids, hindi naman na siya pwede. Parang ganun. So, yun, number 1 is gusto muna naming i-enjoy yung time namin na kami lang muna. So, hindi naman sa pagiging selfish yun. I think, hindi naman. Pero, yun lang. Siguro, phase 1 muna kami bago mag-phase 2. Parang ganun. Tapos, second is, siguro yung being financially stable muna. So,
syempre, ang pagkakaroon ng kids is hindi lang naman basta-basta. Yun. Mm-mm. So, madaming dapat i-consider yung ipoprovide mo sa daily needs nila, syempre, and then, hindi naman natatapos doon. Merong education and all. Yun. So, and then lastly, siguro bilang ako yung babae, as a woman, ako yung magdadala for feel ko hindi pa ako ready physically and emotionally. Mhm. Kasi syempre, we know, ang pagiging parents is mahirap talaga. Pinaghahandaan, kumbaga. Mm. So, yun, that's for me. Yun yung mga factors kung bakit napagdesisyonan namin na to stay muna na ganito. Mm. I agree. Same. Yun na lang yung nasabi ko. Copy paste na, copy paste na lang. Hindi, yun. Kasi may mga travels pa kaming nakalatag. So, sana tatapusin muna namin yung mga travel na yun. Tapos may mga plans din kami na gustong gawin muna bago magka-anak. Kasi madami-daming anak yun eh. Uy, Grabe. nagulatan, di ko Para na-expect yun. nagulat si Bea doon. Hindi din siya na-inform. Parang hindi natin napag-usapan yun. Ano ba? Yeah. Ano ba yung ibig sabihin ng madami-dami na yan? Isang team ng basketball or isang team ng rugby? Madami. No? Hindi, kung ano naman yung ibibigay, siguro, ano kami doon. Thank you. Ano yung ibibigay. Pero as of now, wala pa kaming plan. Siguro by next year. Ah. By Okay. next. Kung kailan. Well, actually, hindi naman kailangan madaliin, kumbaga. Kasi nga gaya nga ng sabi nyo, kailangan nyo din naman talagang i-enjoy yung married life na kayo lang talaga, na dalawa muna. Kasi may mga iba na parang kinasal sila, buntis agad, or kaya may mga iba kinasal dahil buntis lang, nawala na yung enjoyment nila, di ba? And maganda rin naman yung mindset nyo na gano'n, na talagang pagurin nyo muna yung sarili nyo sa kasiyahan na kayong dalawa lang before nyo papagurin yung sarili nyo na may aalagaan na kayong anak. Kasi ang pag-aanak is forever na yun, na responsibility nyo. Hindi lang physically, kundi financially, mentally, di ba? So, Mm-mm. good thing, good thing. At saka pag nag-anak na sila, hati na talaga yung oras. Parang, itong kalahati para sa partner, yung kalahati para sa kids, ganyan. So, masaya naman kayo sa setup naman na yan. So, nakikita ko naman masaya kayo. Yes, Nag-enjoy naman naman. kayo. Yes. Enjoy naman. Okay, good naman yan. So, having said that, yung may mga nasabi na kayong reason kanina. Aside from those reasons, sa tingin nyo yung mga couples na talagang matagal na silang kinasal pero wala pa rin silang kids, ano kaya yung mga reasons sila bakit, sa tingin nyo ano kaya yung mga reasons sila bakit nag-i-stick sila sa ganung setup? Siguro para sa akin, meron talagang mga couples na ayaw talaga magkaroon ng kids. Feeling ko lang, meron talagang mga couples na gano'n. Dahil siguro yung situation ng mundo natin ngayon, yung siguro ang mindset nila is yung makakagisnan ng mga anak nila is, na mundo is, Hindi na mundo. hindi naman. Ano na? Wala na. Natatakot siguro sila para sa mga magiging anak nila if ever. Dahil yun. Or, pwede namang some couples are really trying to have kids pero hindi pa siguro time na hindi pa sila napipiyayaan. Pero other than that, feeling ko same lang naman din sa reasons namin na kung bakit may mga wala pang kids. And I think may mga couples din talagang ayaw nila ng responsibility. 'Di ba? Parang syempre, gaya nga ng sabi natin, once na nagkaanak ka,
forever ng responsibilidad yun eh. Di ba? Mm-mm. May mga iba nag-try, may mga iba ayaw nilang mag-anak kasi ayaw nilang mamulat yung mga anak nila sa ganitong mundo. At meron din mga ibang ayaw nila ng responsibilidad. Mm. Or yung iba naman, yun nga, parang financially speaking, nag-aano pa sila, binibuild pa nila yung financial stability nila. Para sa akin, feeling ko, yun yung pinaka-isang malaking factor. Sa generation natin nakikita ko kasi at saka marami rin ako nakakausap na yun yung pinakaayaw nilang mangyari. Kaya hanggang kaya nila, i-build nila yung financial stability nila, saka lang sila yung bubuo talaga ng pamilya. Ganun. Tapos yun pa yung mga long-term relationship na ang tagal na, kaya parang sila yung laging tinatanong na bakit di pa kayo nagkakaanak, ganyan. Kasi kahit long term na sila, they still don't want to build a family because they are not financially stable pa. Kasi natatakot sila na baka in the future, pag hindi sila financially stable, yung anak nila magiging retirement plan nila. Parang may trauma kumbaga sa setup na ganun. Siguro based din sa experiences nila yun. Mm. Kaya parang ayaw na nila ma-experience yung like ayaw nila ma-experience ng future kids nila yung na-experience nila before. Parang ganun siguro. Mm. Yes. So that is connected with the sagot ni Bea kanina na Mm. ayaw nga nilang mamulat yung mga anak nila sa mundong ito. Sa mundong ito. Ano ba klase mundo kasi? Ano ba gusto pag nasa Mars na saka ano? Halang mag-aanak. Oo. At saka career-wise din, tingnan niyo yung mga artista. 'Di ba? Kasi may career pa silang ginagawa, parang long-term relationship na sila. Ayan, pang mga artista. I'm Pag mga speaking, artista. oo. I'm speaking on behalf of my co-artist. Charot. Hindi, pero feeling ko Pero ganun totoo eh. din. Minsan kasi yung may Kami. mga work, mga job na nagre-require ng full-time mo talaga. 'Di ba? Kailangan yung buong oras mo nandoon, ganun. Kaya hindi siguro sila maka-focus sa pag-aanak pa. Mm. Yung naubos na yung oras nila sa pagbi-build ng buhay nila pero naubos na rin yung oras nila para mag-anak. Ayun lang. Ayun lang. Pero ano naman, hindi naman kasi talaga, I mean, it's not really necessary to have a kids kung talagang hindi pa panahon, di ba? Kailangan mo din namang maging responsible in in deciding kung mag-aanak ka na ba or hindi. Mm. Parang in relation with that topic, gusto ko lang maano na hindi ba naapektuhan yung relationship nyo kasi wala kayong anak? Like, kasi yung mga iba, parang yung anak nila, yung nagko-connect Babay. sa kanila, nagko-connect sa partner. 'Di ba? May mga ganun na sila pa din dahil may anak sila. Pwede naman, Naka-encounter na ba kayo ng gano'n na relationship? may Yung mga ganun. Actually, madaming ganun. 'Di ba? Hmm. Yung nagsistay na lang dahil sa mga anak. Yun na lang yung nagkikip nag na yun lang yung nagiging rason kung kung ba't bakit nagsistay nag-stay. together yung family. Ganun. Mm. Pero sa amin naman, hindi, syempre, ano pa lang kami, newlywed pa lang kami. So, parang gaya nga nung sabi ko kanina, parang nasa phase 1 pa lang kami. And, wala pa naman sa aming parang effect yung no kids. Mm. Okay. That's good to hear. Ngayon, mapunta naman tayo doon sa Filipino culture natin. Kasi, alam niyo naman yon na ang kultura natin is we tend to feel pressure dun sa mga tao sa paligid natin. Like, uy, kailan kayong magkakaanak? Uy, anong plano nyo? Ang tagal-tagal na ninyo. Ganun. So, na-experience nyo na ba yun? Na matanong? Actually, sa ngayon, madami. Madami nang nagsasabi sa amin na, oh, Sino?
No? Sa family ko, actually sa Mm. family ko, marami na mga friends yun, nagtatanong kung kailan magkakaanak. Kasi di ba parang sa ngayon, may mga ka-work din ako nagsabi na mag-anak na kayo kasi ano gino, paano ba? Para habang bata pa kayo at kaya nyo pang gawan ng paraan yung magiging buhay ng anak nyo. So parang, paano ba? Para maging friends pa kayo nung anak mo. O parang pag malaki na yung anak mo, hindi kanya parang magkaedad lang, parang gano'n. I Hindi feel attacked. masyadong up, gano'n. I feel attacked. Charot lang. Tapos. Masyadong malayo yung gap. Parang gano'n Yes, lang. so yun, minsan nakakaano din yung mga ganong question. Mm, Pero nakaka-pressure sa part ko. Sa part ni Besh, wala naman. Sa part ko naman, wala naman. Wala namang nagtatanong sa side ko. Parang pinipigilan ka pa nga, no? Na wag muna, ano? Hindi Lalo naman. na yung ate mo, no? Lalo na yung ate mo. Wala naman, sa side ko wala naman. Sa side niya lang. Actually, last week, Sunday. last weekend, latest na may nagtanong sa amin kung kailan. Pero ako, personally, hindi naman ako na-pressure. Pero siya, Ako medyo na-pressure ako kasi senior, niyak na ako. Hindi, senior kasi yung parents ko. So, tas lumaki ako sa pamilyang maraming pamangkin na nakita kong naalagaan ng parents ko yung mga pamangkin ko. So, para sa akin, habang kaya pa ng magulang ko, kasi senior na sila. So, parang gusto kong may experience yung kung paano mag-alaga yung parents ko sa mga magiging anak na. So, gusto kong magkanila kung paano lumaki yung galing sa amin ni Bea. So, kung paano gusto kong makita nila kung paano kami magpalaki. Kasi gusto kong magabayan pa kami ng parents ko. So, hopefully soon, talagang, ewan ko. Ayun, nagpaparinig na siya, Bea. Nagpaparinig. Pero Kumakalagot na. din naman, no? Parang kumbaga, parang nafe-feel ko yung sinasabi. Hindi ko naman nafe-feel kasi wala naman akong gano'n. Pero parang normal naman na yun sa mga lalaki na pag tinanong ka, tas lalo na pag yung parents mo, senior citizen, parang gusto mo na rin talaga silang bigyan ng apo para talaga makita nila kung ano yung mga supling mo, di ba? Kasi syempre, ayun naman kasi talaga ang kasiyahan ng mga grandparents, yung makita nila yung mga apo nila, and maalagaan nila, gano'n. Pero huwag kayo ma-pressure. Huwag kayo ma-pressure. Ano pala, may nabanggit ka kanina, sabi ng mga ka-work mo na habang bata pa, mag-anak ka na. Sa tingin mo ba, what is the right age to have a kid? Hirap nun Siguro pag age ba? Parang sa age, parang financially. Parang yun yung right term eh. Kasi kung kahit sabihin mong 30 ka na, 32, 33, kung hindi mo naman kayang buhayin yung magiging anak mo, parang negative eh. Di ba? Pero kung 26 ka, tas kaya mo namang meron ka ng financially stable ka na kaya mong buhayin yung pamilya mo, why not? Parang yun yung sa akin. So, walang age. Pero huwag nung masyadong bata, siguro. Pero, 16? Mga ganun. 16, 15. Pero totoo din naman. Wala naman sa edad yun. Nasa ano nga talaga. Sa Capability. capability mo as a person. Diba? Mm. Yun. So 26, pag 26 ka na at financially stable ka na, pwede na. So pwede na ba? pwede na. Malaman. Malalaman. Malalaman. Oo. Okay. Pero, So, so yung mga pressure na gano'n, okay, una sa ka-workmate mo, tapos sa family mo. Kapag natatanong ka ng gano'n, kapag nape-pressure ka na, ano yung sinasagot mo sa kanila? Or paano mo hina-handle yun? Just sa co-work,
ano naman, siyempre puro joke time eh. So parang pa-joke na rin na malapit na, gano'n. Mhm. Siyempre, maghintay ka, kukunin kitang ninong pag meron na. Mga ganang, puro pa-joke lang din. Mm. Pero napapaisip din naman ako na, kasi may ka-work ako na, ano, 46, tapos yung anak niya is 20, parang ganun. So parang, sabi niya, tignan mo kami nung anak ko. Ano lang kami yan, tropa lang kami yan. Mga ganun. So parang napapaisip ako, kino-compete ko na rin. Kailangan, mamaya pala, ganun. Mamaya pala makabuo na. Nanonood sila mama, joke lang po. Hindi, okay Biglang na na yan. ano. Kasal na kayo, okay na yan. Wala nang ano yan. Wala nang bearing yung mga ganyang bagay pagkasal. Wow. Sa akin Ganun din, lang, may bearing sa pa. kanya lang. Sa kanya lang talaga. Huwag kayong ano pa. Hindi siya makaganyan ng jokes dito kasi hindi siya talaga pwede. Pero Charot. pagdating naman sa parents, kasi minsan nagjo-joke na rin sila papa eh. Mhm. Sila mama, minsan nagbibiro na rin na, saan na yung ano, mag-anak na kayo. Hindi kami, yun yung nakakaiyak kasi pag ganun, yung hindi kami bumabata. Yun yung lagi nila sinasabi. Tumatanda kami. Siyempre napapaisip. Yun talaga mapapaisip ka. Paano mo Pero yun, sinasagot? Mamaya po. ano, Yan. Ito na. niningiti lang at saka tinatawa. Yun, Mm. pero hindi mo masagot directly na soon. Gano'n. Parang ano lang, mabigat lang sa loob. And then, tsaka mag-expect sila pag sinabi mong soon, di ba? Parang, okay, baka Ako. Yes, Bea, itanong, anong napipili niya pag sinasabi na ng parents ko yun? Oo nga, oo nga. Hindi, syempre ano ba? Biglang na sabi ko kanina pressure, pero ano pala, pressure na pala ako. Hindi, pero ano naman, yung first question naman sa atin is napag-usapan naman namin yun. Kung may plan naman kami. Ayun. So, tsaka kung ibibigay, ibibigay ni Lord. Diba? Kahit anong plan namin, kung ang plan ni Lord is sa ganitong panahon niya ibibigay, di ba? In God's will. Totoo, Yes, totoo. correct. At saka gusto ko lang din sabihin na wala naman sa ano yun. Huwag kang ma-pressure dun sa sinasabi ng mga ka-work mo na para maging barkada kayo ng anak mo. Kasi kahit naman anong edad mo, kung magaling ka makisama sa anak mo at yung anak mo gagalangin ka, magiging magkaibigan kayo. I mean, yung trato niyo sa isa't isa is parang magkaibigan. Di ba? Nasa way of parenting din naman yun. Gaya nga nung topic namin last Episode. last episode, Yeah, parenting. So, parenting. depende din talaga yun sa way of parenting nyo. Kung yung way of parenting nyo is yung strict parenting, yung old style, talagang hindi naman, mahirapan kayong maging close. Pero pag alam mo yung nasabi nga nung guest namin kahapon na kailangan nyong intindihin yung anak nyo kung saan siya nanggagaling para maging maganda yung relationship niyo sa isa't isa Mm. at magkaintindihan kayo. Maging open din siya sa'yo. True. Meron din naman, additional lang. Kasi minsan sinasabi din nila na syempre, kino-compute din na parang pag 50 years old ka na, magsi-senior ka na, magka-college pa lang yung anak mo. So parang isa din yun sa factor. Kaya ba't siguro nila sinasabi kasi isipin mo magsi-senior ka na, may pinapaaral ka pa. So imbis na retirement ka na, kailangan mo pang kumayod para mapag-aral yung anak mo. So isa din siguro yun sa kung ba't nila sinasabi. I have a comment about that. Alam mo, I think kaya lagi nilang sinasabi yun kasi nga hindi sila financially stable when they had their kids, 'di ba? Kahit naman sabihin na nating 40 ka nag-anak, pero financially stable ka na, kaya mo nang buhayin yung anak mo hanggang mamatay ka. Okay na yun, 'di ba? 'Di ba? Parang kung iisipin mo, nasasabi lang nila yun kasi nga hindi sila financially stable while having their kids, 'di ba? Kaya iniisip nila, 60 na ako, mag-senior na ako, pero nagpapaaral pa ako.
'Di ba? Hindi mo na iisipin yun eh. Pag hindi mo na maiisip yung mga bagay-bagay na gano'n. Kung financially stable ka bago ka Mm. nagka. Good point. Thank you. Tama nga naman. Babalik pa rin tayo dun Mm. sa ano talaga, Mm. being financially stable. Stable. Lalo Mm. na sa panahon ngayon na parang pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Mm. Kailangan Ayaw mo nang magmahal. Charot. Kasi ang mahal. Ako lang to talaga. Okay. Pero na-touch ako dun sa, kasi ako judgmental ako dun sa point na nakakainis yung yung Filipino culture na nang pressure. Pero na-touch ako doon sa story ni MC na yung parents niya, yung reason kung bakit sila nang pressure, ganun. Parang out of love din. Alam mo yun? Na, okay, na-gets ko yun. At least meron tayong parang, dun sa culture na yun, meron tayong pwedeng masabi na um, silver lining. O, di ba? Magamit lang yun. Ayun. Pero kung magkakaroon kayo ng message dun sa mga walang reason lang na hindi siya out of love na nang pressure lang. Para if ever mapanood nila to, hindi na nila kayo i-pressure. Ano yung sasabihin niyo? Ano, siguro sa mga tao naman na ka-close mo, kung sa kanila manggagaling yun, parang hindi ka naman ma-offend or ma-pressure. Pero para sa mga tao na hindi naman kayo close or ayun, hindi kayo close. Parang hindi talaga kayo magkakilala personally and then may comments silang ganun. Siguro if we can make them understand or sabihin natin sa kanila, make them understand para maisabuhay nila yung mind their own business, diba? Mind your own business, parang ganun. Or kung hindi talaga nila kayang gawin yun, parang hindi nila mapigilan yung sarili nila manghimasok sa buhay ng iba. Siguro sabihin na lang natin sa kanila na kung may say sila, think before we speak kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng mga tao. So, for example, sinabi mo yun sa isang couple na bakit financially stable naman kayo, you both have jobs na maganda and all. Tapos, kailan kayo magkakaanak, diba? Tapos, hindi natin alam na they're trying pala. Tapos, syempre, masakit yun for them. For sure, masakit yun for them. Kasi they're trying naman, pero bakit hindi pa binibigay? Parang ganun siguro yung feeling, na-feel nila. Ayun. So, yun yung sa akin, kung paano ko, paano ko Mag-respond. siguro, yun. Ikaw. Sa akin, wala. Yung sagutin natin ng coming soon. Di ba? Straightforward. Kasi hindi naman kami sensitive nga as mentioned. Kung may magtanong man, hindi naman kami ma-offend. Pero hindi talaga Or may kaya- iwasan oo, yung mga may magtatanong. For example, sa mga family reunions, gano'n. Parang doon ko na-imagine na nangyayari yun eh. And then, may mga magtatanong na, kailan kayo magkakaanak? Alam mo, dapat part na yun ng etiquette natin. No? Na huwag kang magtanong about, yun nga, about sa, hindi lang sa yung kailan ka magkakaanak, kailan ka magkaka-boyfriend, kailan ka magpapakasal, yung mga ganong, para sa ngayon, parang sensitive na siya eh. Kasi ngayon, mas naiintindihan na natin yung mga situation ng mga tao na minsan, yeah, financially capable sila, but maybe physically hindi. So, kailangan maging mindful tayo doon. 'Di ba? Yung mga ganon. Kaya, kailangan part na rin yun ng etiquette natin. Do you Totoo. agree? Yeah. I agree with that.
Mhm. Kasi nga gaya nga nung mga iba, gaya nung sabi ni Besh kanina, ni Bea kanina, na baka naman talaga nagtatry sila pero hindi nga sila nakakabuo kasi baka yung isa sa kanila is may problema sa nila, alam niyo na, 'di ba? So, hindi rin naman natin pwedeng pilitin, 'di ba, na magkaanak sila kahit na anong gawin natin, hindi sila magkakaanak kasi nga may problema sila, 'di ba? Meron din naman mga iba na talagang hindi rin talaga nila plano. Kaya wag din tayong wag din tayong paladesisyon sa buhay ng mga may buhay. Exactly. Be sensitive. Oo. Be sensitive. Oo. Mm. Pero may tanong ako, kasi nabanggit mo kanina yun, B, na parang culture na nga natin yun na parang laging tinatanong basta may reunion tayo kung kailan ka magpapakasal or kailan ka magkakaanak. Anong mas masakit na tanong sa'yo? Kailan ka magpapakasal or kailan ka magkakaanak? Ako, magpapakasal. Kasi ako naman parang, kailan ka magkakaanak? Di pa nga ako kasal eh. Excited. Ganun lang ako. Pero kung kailan ka ikakasal, oo nga, kailan kaya? Hindi ko din alam eh. Ano mo yun? So yun, so ako kasi parang depende yun sa kung anong gusto mong mangyari una sa buhay mo eh. So kung tinatanong ko kailan ako magkakaanak, pero wala, dead ma. Pero kung kailan ako magpapakasal, same tayo ng tanong. Okay? Ano? Sa inyong dalawa pala, talagang yan, hindi naman kayo na pressure dahil matagal na kayo, kaya gusto niyo magpakasal or talagang naka-plan na sa inyo na talagang at the age of 25 or 26, magpapakasal na tayo. Ganun. Actually, before, napag-uusapan naman na po namin, pero hindi namin napag-usapan na by this age, by this 25 na tayo, papakasal na tayo. Hindi ganun. Parang napag-uusapan namin na doon kami papunta. Pero hindi kami nagbigay ng timeline talaga. Yeah. So, Pero humingi tayo ng sign. May humingi actually, ako yun yung story. Parang humingi siya ng... Anong ako ng sign? Go! Yung side. Akala siya, Sorry. Ano ba? Hindi. So, yung sign, Kung kasi gusto nyo syempre, lang i-share. hindi kasi kami financially ready. So, may ipon kami, pero hindi ganun kalaki. Hindi kayang pangpakasal. So, ang sign ko nun, syempre, may mga sarili kasi kaming project na papasok. So, sa, may mga pumapasok na project, pero hindi pa rin kaya. Kaso may isang project kami na inaantay. Sabi ko, pag makukuha to, sabi kong ganun, propose na ako. Sabi sa akin lang, hindi niya man alam eh. Sa pansarili ko, sabi ko, propose na ako. Tapos by the next year, papakasalan ko na to. Tapos nung nakuha yung project na yun, nagsunod-sunod yung mga project. So Mm. parang grabe. Sabi kong ganun. Hindi rin ganun kadali yung planning nung kasal. Actually, nung nag-propose ako, tapos nung wedding planning, hindi naman ganun. Akala namin nun, yung budget parang 200. Sabi mo, yes, actually, napakwento na to. ganun lang yung sinet naming budget. Oo. Yun na yung expectation namin na magagastos namin and all. Pero hindi pala. Hindi Hindi pala. pala ganun. Oo. Pero in God's will nga, yun yung sasabi ko na grabe. Siguro sa kagustuhan din ng Diyos. Tsaka, yun din yung sign, grabe. Binigay niya naman kung ano yung pangangailangan. Kaya kung ano yung pangarap namin na wedding, tsaka pangarap ni Bea, talagang nabigay naman. So, Ang nice yun. naman. Sign Binigay yung Kung sign. ipapasa Diyos niyo talaga ang lahat ng plano niyo sa buhay at sumasang-ayon sa plano niya, mangyayari at mangyayari din. Mm-mm. Hindi ko alam tong story na to, pero what a beautiful story naman. Wow. Iyak ako. Charot. Emotional. 4 months ago na yun. Hindi kasi nila na-share, pero thank you, shinare nyo dito. Pero maganda yung Ayan. story. Oo nga. Okay. Okay, to cut that off, gusto ko lang malaman, balik tayo sa topic natin. Sa tingin niyo, ano yung mga advantages and disadvantages ng ganyang setup? Yung
dual income, no kids setup? Advantages muna siguro. Yung na-mention ko po na isang factor kanina, yung we can enjoy pa yung time namin together na kaming dalawa lang. And then of course, yung income namin, we can enjoy pa. Parang we can allot pa yung income namin sa Maraming bagay. sa priorities pa namin Family. right now. Ayun. So, ano pa bang advantages? Ay, yun lang naman. For me, yun lang naman. And disadvantage, parang wala naman ako nakikitang disadvantage niya. Siguro, in the long run, if ever na for example, kayo yung couple na ang mindset niyo is ganyan, na magsistay kayo as ganyan na dual income, no kids. Parang ang sad lang isipin na, for example, sa pagtanda nyo, parang wala kayong family to, makabanding ba? Parang ganun. Hindi naman sa mag-aalaga kasi, syempre you have each other naman. Pero yung makakabanding nyo na family, di ba? Yung mga kids nyo or yung mga magiging apo nyo. So, yun lang yung nakikita ko na parang sad thing about that. Pero other than that, parang wala naman siyang disadvantage for me. Sa'yo. Ito. Hindi, yun. Walang disadvantage for me. Parang as of now, sa pananaw din namin, kung ano yung nangyayari ngayon, parang walang disadvantage. So, umaayon yung kagustuhan na, parang, tama ba, umaayon? Ano? Umaayon. Like, okay naman kasi financially okay. So, yun nga. Walang negative eh. Puro positive. Positive. No. Mm-mm. Sa situation din namin ngayon, parang wala naman negative. siyang Walang disadvantage. Mm-mm. At saka I can Well, that attest to that na silang dalawa, parang sila yung pinaka generous sa family. Kasi nga parang wala lang. Gusto ko lang din para talagang ma-impose talaga yun Tumaas sa inyo. pa. Oo, tumaas Para pa. tumaas pa. Ma-impose talaga. At saka very proud ako kung paano sila sa financial, yung mga investments nila, yung yung generosity nila, and at the same time nakakapag-enjoy sila sa yung mga travel nila. Parang nakaka-inspire din sa mga newlyweds na enjoyin niyo muna yung etong phase na nga na ito. Na wala munang other priorities bukod sa isa't isa. Hindi, tsaka totoo din naman yun. Wala naman masyadong disadvantage ang ganitong setup. Kasi nga, syempre, depende rin naman sa reason kung bakit mo pinili tong setup na to. Kasi nga, yung mga gaya ng mga sinabi nating reasons kanina, so maiintindihan natin. So hindi na natin maiisip yung mga negative sides of having this setup. And mas marami talaga din naman yung advantages ng ganitong setup kaysa sa disadvantage. Kaya parang sa society natin ngayon or sa panahon natin ngayon, parang acceptable and Mm-mm. and It's really uh, happening. it's really happening. At saka economically good siya para sa atin lahat, diba? Mm-mm. Speaking of that, yung kung ano lang yung kaya niyong i-share ha, when it comes to financial din, hati ba kayo sa lahat? Syempre kasi minsan kapag walang kids, kino-consider niyo ba yun na half-half na lang sa lahat, gano'n? Or meron pa rin kayong toka-toka like, ako dito, ikaw diyan? Sa amin, yung setup namin is hati kami sa lahat. So, sa bahay namin, sa mga bills, sa food, groceries, hati kami sa lahat. So, 50-50. Yun yung setup namin right now. Pero when it comes naman sa siguro yung Labas. paglalabas kami and then mag-bonding. Kung sino yung kung sino yung naka-ready na yung wallet. And most of the time, sino ang naka-ready ang wallet?
Yeah. Wala akong wallet eh. Wala siyang Next wallet. time, So, Nasa iyo ang 2,000 na wallet. nasa Ah. bulsa nasa kanya. So, bunot na. Kunyari hindi mo mahanap yung wallet mo. Opo. And then Okay. para next time, para fair, ilabas nyo na lang yung card nyo. Papiliin nyo na lang yung yung waitress kung sino Wait. magbabayad. Pero yun, hindi, ano naman, pag lumalabas kami, sa salitan, gano'n. Mm. Pero most of the time talaga, siya talaga, siya, genuine sa pagdating sa paglabas-labas namin. Mm. Nagtatalo least- pa kami. Actually, ako na, gano'n. Ay, Pero wow. sabi ko na yun. Pakagat lang pala. Hindi, joke. Style mo lang Joke pala, lang ha? din. Hindi, Okay. naman, for example, siya yung for this day, babawi naman ako the next day, gano'n. Mm. May Okay. may sarili naman kayong ways to ang tawag dito, spoil yung isa't isa. Yes po. Eto Pero most pa. of the time, Pero yung talagang sa namin, sa daily needs, ganyan, hati talaga kami, 50-50. Okay. Eto pa, meron pa akong additional na question. It might be my last question na rin. Syempre wala kayong responsibilidad dyan sa bahay na kailangan umuwi ganito, kailangan may tao dyan sa bahay niyo. So, gaano kayo ka-strict sa isa't isa when it comes to sa time niyo? Kunwari kasi syempre nasa labas kayo lagi kasi may work. Pero parang kapag day off ba, kailangan magkasama kayo? Or kapag nasa labas, may limit ang oras? Parang ganun, yung strict ba kayo? Sa amin naman, pag work days, and then super busy, we understand each other. Talagang hindi na namin pinag-aawayan yun na, bakit, wala kang time, ganito, ganyan. Pero kasi siya, even weekends, minsan kasi may work siya. So, yung gusto namin ng weekends magkasama, minsan hindi talaga nangyayari kasi may work siya. So, sa side ko naman, naiintindihan ko naman yun. Kasi, very hardworking. Pero naman, nakaka-proud naman din yun na very hardworking siya. Pero kapag may day off talaga, we make sure na dapat, kami yung magkasama. Ganun. Kasi wala naman na rin kaming ibang kasama dito sa Manila. Kami lang. Ayun. So, we make sure na may bonding kami. pero when it comes to yung question is yung sa pag-uwi, wala naman. Sa pag-uwi, like, kung sinong, yung parang may curfew, wala. Oo, Wala. wala namang curfew. Kasi kung sino yung mauna sa bahay, siya yung luluto. Ganun ba yun? So, ayaw mo lang may ayaw So umuwi. yun. Kung ayaw mo magluto, wag kang uwi Uwi. muna. Ite-text mo siya. I-message yung isa't isa, nasa bahay ka na ba? Pag sinabing hindi pa, sige, ako din kasi busy pa ako kahit nasa ka na talaga, mall ka lang, ayaw mo lang magluto. Pero madalas po ngayon, magkasabay kami umuwi. Halos everyday, halos araw-araw naman po kami sabay. Minsan siya yung sumusundo sa akin. Ganun yung setup. Time management lang din talaga. Yes. At saka communication tsaka understanding. Understanding. Yeah. So yun. So yun, gusto ko lang malaman, anong masasabi nyo or mapapayo nyo sa mga kagaya nyo na newlywed lang, na hindi nyo naman choice yung ganitong setup na DINK, pero nandito kayo sa setup na to. Anong mga payo nyo sa kanila? Choice nila. Ay, sorry, nag-away pa dito. Choice nyo pala, sorry. Ulitin nyo. Yung to all the couples na same situation with us, na choice na hindi pa muna magkaroon ng kids, enjoy lang yung time niyo together. Don't rush. And ayun nga, huwag kayong ma-pressure sa sinasabi ng iba.
kung ano yung plano ni God, mangyayari yun. So, just let it be. Diba? Hmm. Ayun. Sa akin, makinig ka lang sa misis mo. Tama Eh, lagi si Misis Yes. Mrs. Mm, knows best. tama. Tama yan. Hindi na mother's knows best. eh. Hindi na- Mrs. na. Sa lahat, kailangan na ng approval ng misis. Mm. Siyempre yung ano naman, yung mga desisyon naman ng misis is makakabuti naman sa mister. Ah. Diba? That is fantastic. Parang, Ano naman ipasubo mo? Oo, kasi kapag Kaya ang right pinasubukan term, niya, siya din. I think ang right term doon is asking advice lang. Hindi ka, syempre may decision ka rin naman sa buhay mo, di ba? true, opo naman. Hindi ko naman siya kinokontrol po. Parang sinasabi mo kinokontrol kita. Oo nga. Parang ganun yung labas sa akin, Besh. Parang Always lang ako din naka-guide. Ganun din naman po siya sa akin. Naka-guide naman siya sa akin. Mm. Pero mas madami pride. Siyempre. Okay. Do you have any other question, Ana A? naano ko lang kasi yung sa situation nila kanina, sinasabi ni MC na parang most of the time is nag-a-ask nga siya ng permission or Approval. ng approval from Besh. Totoo kaya talaga yun? Na nawawalan ka na ng sarili mong desisyon sa buhay pag nagpakasal ka? Hindi, sa Sa ngayon tingin po, niyo? sa ilang naman, 4 months na kaming kasal, ah, oo. Oo. Hindi, kailangan talaga ng ngayon po nare-realize ko na kailangan lahat merong lahat ng decision ko kailangan meron siyang say. Kumbaga, Mm. ano lang siguro, pinapaalam niya lang lahat Papaalam. Tapos Oo. kukuha din ako ng ng inputs, Ng- parang oo. ganun. Kung ano yung, kung tama ba ayun nga, to. parang advice nga Yes. sabi ni, kuya. Hindi na pwedeng 100% decision ko lang. Mm. Kailangan meron na siya. Palaging meron na siya. Kasi baka pag ako lang magde-decide, baka hindi makaganda. Mm. Saka sure naman ako na hindi ako ipapasubo ng hindi ako ipapahamak ng misis ko. Mm. So, Okay, that's Pero good. meron din naman kasi talaga mga ibang lalaki na nawawalan na talaga din ng desisyon sa buhay nila. Lalo na pag masyadong hindi naman bossy. Bossy. Parang kumbaga, hindi naman bossy yung right term doon. Parang kumbaga, ano kasi yung dominant. 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 Lalo na pag dominant yung babae, di ba? Kahit naman sa sa relationship na boyfriend and girlfriend relationship, may mga ganun din naman, di ba? Pero ang nangyayari lang kasi talaga sa marriage, parang kumbaga, yung mga lalaki nagiging mas mapakumbaba sila kaysa sa mga asawa nila. oo. Ay, Pero I like the pero parang isa din nagre-reflect din yun kung gaano nila tinatrust yung asawa nila, 'di ba? Na pinapaubaya din nila. Oo. And nare-respect, yes. So, Okay. yun. Do you have any other questions? Wala na akong question. Okay. Do you have any other things to say to our chatters, Bea and MC? Ayun lang, yung nasabi din namin kanina. And then, hopefully sana, hopefully may next episode pa po. Oo naman! Oo naman. Why Oo naman. not? Marami pa tayong Having parang advice mo on having your first kid, ganun na. Ganun na. Oo. Or meron pa kami mga other other episodes. topics. Other topics, madami pa. Naghihintay sa inyo. Naghihintay sa inyo. Ay, gusto lang itanong kay B, ano naman natutunan mo sa episode na to? Syempre dapat may mga learnings naman din tayo dito. Mahal magpakasal. Okay, meron akong 3 talagang pinaka natutunan. Yung una is you really have to prepare yourself
dun sa pagka magpapakasal ka because hindi siya ganun, yun nga, parang life-changing din kasi yun. So, kailangan talaga, really have to prepare yourself in all aspects. And then second is yung pag-handle mo ng pressure. And sometimes you also have to understand where is that pressure coming from because based dun sa nakwento ni MC kanina, yung pressure niya sa mga friends, parang or sa mga hindi naman ka masyadong ka-close ganyan, is parang siguro out of care din, pero minsan kasi hindi nila masyadong naiintindihan yung situation. Pero dun sa parents, parang naintindihan ko na it's out of love, na excited din silang ma-meet yung magiging apo nila. Ganon. Tapos, third naman is yung pag-enjoy. Yung, when you're in a marriage, it doesn't mean na kailangan magkaroon ka na agad ng anak. Parang nagre-rush ka sa mga bagay-bagay. But it's not really like that. You really have to take your time um with your partner sa yung mga bagay na pwedeng enjoy together. Like yung mga nasabi nila kanina. How about you, A? Ako, wala. Charot. And then, syempre Hindi. kasi you have a different, Way of living. oh, Way yeah. of living. Hindi, tsaka yung ano mo din, yung mga perspective mo sa buhay and the situation. But, ano yung sa tingin mo, pinaka maa-apply mo Sa from akin, today? ang pinaka natutunan ko talaga sa kanila is yung wag nating madaliin ang mga bagay-bagay sa mundo or sa ating life. Kasi nga, syempre, gaya nga ng sabi nila kanina, kung ipagkakaloob ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos, di ba? So, kailangan lang din talaga nating maging patient na maghintay while working on it, di ba? Syempre, hindi naman bigla-bigla rin namang mangyayari sa buhay natin yun without our actions, di ba? So, yun ang natutunan ko na kailangan nating maging patient and magtiwala sa plans ni God sa buhay natin. And enjoyin lang natin talaga ang life. Yes, correct. Okay, so thank you so much, Bea and MC. You really have a beautiful love story. Ewan ko. Gusto ko lang sabihin kasi even dun sa wedding nila talagang, kasi kahit sister kami ni Bea, kahit we're very open. There are still things na hindi naman namin nasasabi lahat, diba? And yung mga nakwento rin kanina, hindi rin naman na-share yun. So, yun lang, parang masabi ko na nice. Ganda. And MC, yun, thank you so much, diba? Maraming salamat sa inyong dalawa kasi Oo. binigyan niyo kami ng time. Thank you for saying na-share yes. niyo. Yes, na-share niyo yung experiences niyo and yung story niyo sa chatters natin. Kasi syempre, marami rin naman kami mga listeners. Wow. Sikat na sikat. Yes, we have Marami 10. Charot. Grow pa, Hindi. dumami pa chatters po. Yes. Ipagkakalat natin yan. Mm-mm. Ipagkakalat. Oo, kasi kayo rin, salamat. yung mga guests din talaga na, yung way natin na nagkakaroon tayo ng mga more chatters, diba? Sa inyo rin talaga. Okay. Saka gusto ko lang sabihin sa mga chatters natin, ito po yung pinaka-first episode namin na iba ang pangalan ng ng guest namin. Ay, oo. Kasi most of the time, it's Grace, or Nick. Laging ganon. So, ngayon meron tayong Bea. 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 So, And maghihintay MC. tayo ng mga Bea and MC. And MC. Hello Yes. sa mga Bea and MC. And ito yung first guest natin na couple. Yes. Couple talaga. Ayan. So, thank you so much. Maraming salamat. Yes. Thank you po. Thank you, chatters. Thank you po. Wala. Yes. Thank you po. Yeah. Thank you. So chatters, Yes. if you enjoyed this episode, please share it with others and make sure you follow us on Spotify, the group chat, Facebook, the group chat, TikTok, the group chat with ABC, and check us on YouTube. Yes, we are on YouTube, the group chat with ABC. Please subscribe and leave a Yes. comment right now. Bring it down. Bye! Bye. See you. Thank Bye you. po. See you soon.
See you there. See you there. May nakalimutan akong sabihin. At batiin naman natin dyan sa comment section ng happy birthday si Bea. Ay, oo nga. Happy birthday to Bea. So, by the Happy, time na happy ma-upload to, birthday. tapos na yung May 2. Pero, greet niyo pa rin siya. Happy birthday, Bea. O, di ba siya ang may Thank you regalo po. sa atin? Ayan. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.